Maraming salamat, kaibigan. Nang dahil sa iyo ay naging posible ang paglimbag ng aking libro. Bilang ganti, ay pagkakalob ko sa iyo ang orihinal na kopya ng nobelang ito. Walang anuman kaibigan, basta para sa bayan. Naway magtagumpay ka sa iyong miki. Sadyang napakaganda ng iyong mga likha. Maraming salamat po, Pat. Tignan mo. Oo nga, at ito'y talagang kamangha-mangha. Salamat rin sa iyo, kapatid. Rizal, napadalaw ka. Tuloy ka, kaibigan. Maraming salamat. Halos di na kita nakilala. Napakalayo talaga ng iyong narating. Rizal, natutuwa ako at nakita kitang muli. Ang akala ko ay magtatagal ka sa Europa. Nais ko lamang magpaalam sa inyong lahat sapagkat ako'y tutungo na sa Hong Kong. Bakit? May nangyari bang hindi maganda? Meron lamang hindi pagkakaintindihan sa pagitan namin ni Marcelo H. Del Villar at ng iba nating kababayan sa Espanya. At nais ko rin mapalapit sa ating bansa, lalo na sa aking mahal na pamilya. Kung gayon, kaibigan, mag-ingat ka sa iyong patutunguhan. Panalangin namin, kaibigan, ang iyong kaligtasan. Hanggat nasa katwiran, ipaglaban mo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam, kaibigan. Salamat. Enero 31, taong 1872. Kaibigang Bloomingtreet, labis akong nagalak sa pagdiriwang ng Kapaskuhan dito sa Hong Kong sapagkat nakasama ko ang aking pamilya. Kami nagkasama-samang muli matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis at paghihirap. Lubos akong nagpapasalamat sa Puong May Kapal at binigyan niya ako ng pagkakataong makasama at mahagkan ang aking ina at mga kapatid. Labis-labis rin ang aking kasiyahan dahil maayos naman ang aming buhay. Walang kaguluhan at walang pang-alipusta ng mga banyaga. Maraming salamat sa matagumpay na pagpapagaling mo sa aking kaliwang kataanan. Basta po para sa aking pamilya at sa ating bansa, gagawin ko lahat. Utang ko rin po ito sa aking kaibigan na si Dr. Lorenzo Marquez. Bebe, sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo. Bebe, huwag na. Mapapahamak ka lang. Bahala ka. Disyembre 23, taong 1871. Governor Dispohol, nais ko sanang hingin ang inyong permiso na kung maaari ay pagbigyan ninyo ang mga kababayan kong Pilipino na manirahan sa Borneo. Tanging ang inaasahan na lang nila ay ang inyong permiso. Sana inyong pagbigyan ang aking hiling. Maraming salamat at patnubayan kayo ng Puong May Kapal. Ano ang mga bagay ni ito? Mga bagay na yan ay mga sulat na aking ginawa. Maaari mo ba itong itago at bubuksan lamang pagtapos ng aking kamatayan? Bakit? Alam mo, Jose, ako'y naguguluhan sa iyong mga sinasabi. Di ko lubos maintindihan kung ano at bakit mo ito ginawa. Ngunit bilang iyong kaibigan ay pagbibigyan kita sa iyong hiling. Para kanino bang lahat ng mga ito? Ang mga sulat na yan ay para sa mga taong malalapit sa akin at sa lahat ng mga Pilipino. Sige, Jose, itatago ko itong mabuti. Maraming salamat, kaibigan. Hunyo 21, taong 1872. Ako'y muling sumulat kay Gobernador Dispohol
patungkol sa aking planong paglilipat bansa ng aking mga kababayan sa Calamba patungong Borneo. Hindi ako sumuko dahil maganda ang aking hangarin para sa aking kapwa Pilipino. Ako'y lubos na nananalangin noong mga panahong iyon na sana'y pagbigyan niya ang aking hiling dahil ito'y labis na makabubuti sa aking bansa. Ngunit ang aking magandang hangarin para sa bayan ay nabura at nabahiran ng labis na kasamaan. Kilala mo ba si Rizal? Si Rizal? Sino siya yung nagsulat? Ayun siya! Ayun! Si Rizal! Magandang umaga, Don Carnicero. Magandang umaga rin. Ito po ay isang sulat galing kay Gobernador General des Bohol. Bukas na bukas din tayo tutulong sa kumpanya. Magpahinga ka muna at alam kong pagod. Maraming salamat, John Carnicero. Magandang umaga, Padre. Narito ang sulat mula kay Padre Pastor. Marahil ito na ang ginoong kanyang tinutukoy. Maupo muna kayo at parating na rin si Padre Pastor. Sige, Padre. Oh, ayan na pala si Padre Pastor. Magandang araw po, Padre. Magandang araw rin. Mabuti at nakarating kayo agad. Bueno, gaya ng aking naturan sa aking libro, Ginoong Rizal, kayo'y tulutan lamang kitang manatili dito sa kumbento kung may sasagawa mo ang 3 kondisyon ko. Una, nais kong talikdan at pagsisihan mo ang iyong mga tinuran laban sa relihiyong Katoliko. Ikalawa, nais kong gumawa ka muna ng Santo Ehersito at Konfesyon General. Ikatlo, sa harapin na panahon, na magiging isa kang ulirang tagasunod ng relihiyong Katoliko at ng Espanya. Aasahan ko ba yun? Mawalang galang ho, Padre. Ngunit ako'y lubos na tumututol sa lahat ng inyong mga kondisyon. Una sa lahat, wala naman po akong dapat pagsisihan sapagkat wala naman po akong maling ginawa. At naniniwala akong ginagamit ng mga praile ang relihiyon para sa sariling pakinabang lamang. Likas na matalino ang tao na kaloob ng Diyos. May sarili silang pagpapasya. Ngunit wala pa rin kayong karapatan gamitin ang kapangyarihan at relihiyon upang kayo pasunurin, lalo na't kung ito'y labag sa aming loob. Mayroon mga iba't ibang paniniwala at relihiyon ng tao. Alam kong sila ang patutunguhan ng lahat. Ang liwanag, Padre. Ang liwanag. Kung iyan ang iyong paniniwala, naiintindihan ko. Subalit, hindi kita maaaring patuloyin dito. Makakaalis na kayo. Sandali. Tanggapin mo ito. Akda iyan ni Padre Thomas Kimpis, ang Imitasyon ni Cristo. Tanggapin mo yan bilang isang regalo mula sa akin. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Maraming salamat, Padre. Bilang ganti, patadaan ko yung eskulturang larawan ni San Pablo na ako mismo ang gumawa. Salamat. Halika na, halika na. Ba't pa umanin po kung maabala niyo kayo ginawa? Kilala niyo po ba si Jose Rizal, Roberto Carnicero at Francisco Equidor? Ako si Jose Rizal. At ang mga pangalang inabanggit ay aking mga kaibigan. Ako po ay isang tauhan sa inyong hinayan sa Manila. Maaari po bang kumpirmahin ang mga numero? Oo. 9,736. Ikinagagalak ko pong sabihin sa inyo, Ginoo, na kayo po ay nanalo ng ikalawang premyo. Narito po ang halaga ng pera, 20,000 piso.
Maraming salamat, Binibini. Sino iyon? Isa siyang taga-silbi sa tinayang loto sa Maynila na nagdala ng ating premyo dahil tayo ay nagtuwagi ng ikalawang gantimpala roon. Talaga ba? Magandang balita yan. Anong plano mo sa napanunan ng premyo? Ang 2,000 ay papadala ko sa aking ama. Ang 200 naman ay bibigay ko sa aking kaibigan na si Blooming Tree. At ang tira ay bibili ko ng lupang sakahan at pagtatayo ng barong-barong sa Talisay. Magandang plano iyan. Halika na, hatiin na natin ang pera. Senyor? Senyor? Ipagpaumanhin niyo, senyor, kung kayo aking maaabala. Nais ko sanang makita ang pinakamahusay na manggagamit sa ibang lugar na si Senyor Jose Rizal. Anong may paglilingkod ko, senyorita? Patawad kung kayo aking hindi nakilala. Ako po si Josephine Brackett at kasama ko ang aking amang may kapansanan sa mata. Naway hindi po kami matulungan. Handa ko kami mapayag ng kahit gaano kalaking halaga. Buong puso akong handang tumulong, ngunit hindi ko kailangan at nanaisin ang inyong mga salapi. Sapat na sa aking makatulong sa kapwa at sa kanila ay magkaroon ng silbi. Napakabuti ng inyong kalooban sa inyo. Tiyak napakabuti ng inyong asawa at anak sa inyo. Ayoko mang biguin ka, senyorita, ngunit ako'y wala pang asawa at anak. Sa inyong taglay nakakasigal at nabuti ng buong senyor, tiyak marami nagkakagusto sa inyo. Nakapagtatakang wala pa kayong asawa. Kung ganooy marahil, mayroon kayong kasintahan. Josefina, maaari bang Josefina ang itawag ko sa iyo? Nabigo ako sa una kong pag-ibig at hindi ko na makita ang aking sarili na umibig pa ng iba hanggang sa makilala kita. Ito nga pala ang aking ama na si Don George Tongkol. Magandang umaga ho, Don Tongkol. Gaano na ho katagal na nalabo ang inyong mga mata? Magdadalawang taon na rin. Sinubukan ko ang mga ibang espesyalista ngunit lalo lamang itong lumala. Ganun po ba? Sa tingin ko ay malukha na ang inyong mga mata. At kung ito hindi maagapan, maaari nyo na itong ikabulag. Maaari po ba kayo bumalik dito upang mapag-aralan ko pa ang inyong mga mata? Sige, bukas na bukas din kami ay babalik dito. Hanggang sa muli. Paalam. Aking Josefina, alam mo ba na may kahilingan akong gusto ko ng matuwa? Ano naman iyon? Nais ko nang dalhin mo ang aking apelido at maging ina ng mga may anak ko. Magbibigyan mo ba ako? Oo, Jose. Makakasalan kita sa anumang simbahan. Magandang araw, Pepe. O Pio, anong ginagawa mo rito? Ipinadala ako ng grupo upang ipalam sa iyo ang planong revolusyon ng mga Katipunero laban sa mga Espanyol. Alam mong hindi maaari yan, Pio. Hindi pa handa ang ating mga kabayan sa madugong digmaan. Isang gamitan ay wala tayong tinatpan. Ipapahamak ninyo lamang ang inyong buhay. Naiintindihan ko, ngunit iyon ang pasya ng grupo. Nais din pala nilang ipalam sa iyo na itatakas ka namin dito. Ayoko. Mananatili ako rito. Tulad ng ipinangako ko sa gobyerno. Kilala niyo naman ako. Ang pangako ay pangako. Kung iyon ang iyong pasya, wala na kami magagawa. Sige, paano? Aking kaibigan, sana'y nasa mabuti kang kalagayan sapagkat nangangailangan ng bansang Cuba ng karagdagang doktor. Magandang umaga po. Kayo po ba si Ginoong Rizal? Ako nga. Anong may paglilingkod? Naniniwala ako makatutulong ang iyong kakayahan para manggamot ng mga may sakit Maraming doon. salamat. Maaari kang tumulong upang matugunan ang kakulangan sa mga doktor doon. Alam kong ito ang iyong kagustuhan, kung kaya't hindi ako nagdalawang isip upang ipaalam ito sa iyo at sulatan ka. Ang iyong kaibigan, Blooming Tree. Makakaasa ka. Magandang umaga po, Ginoo. Sulat po para sa inyo. Maraming salamat. Wala pong anuman. Hanggang sa muli, lapitan.
pinapanala ko. Kung tumigil na ang maluwan sa pangalipos na ng ating mga kababayan. Señor José Potasio Mercado Rizal Alonso y Villamonda, venimos aquí en orden de arrestamiento con nuestro pedido a que muchos y controversias contra y con diferencias insurgas en Pilipinas. Recognito and paz. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Magiging maayos din ang lahat. Pinipintuho kong bayan ay paalam. Lupang iniirog ng sikat ng araw. Mutyang mahalaga sa dagat silangan. Kaluwalhatiang sa amoy pumanaw. Ako'y mamamatay, ngayong namamalas na sa silanganan, ay namamanagyaong maligayang araw, nasisikat sa likod ng luksang nagtabing na ulap. Bayang iniirog, sikat niya ring hirap, katagalugang kupi ng kaliliyag. Dinggin mo ang aking pagpapahimakas. Di ay iiwan ko sa iyo ang lahat. Paalam, magulang at mga kapatid. Paalam, estranherang, kasuyok at aliw. Mga ginigiliw. Mamamatay ay siyang pagkakagupiling.